Hello. Ayan. Magandang umaga po mga kapatid sa ating lahat. Blessed Sunday po sa inyo at gating sa ating Panginoon. So, lahat po ba ay masaya sa piling ng ating Panginoon mga kapatid? Amen. Lahat po ba ay sabi kasi rito, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen? Buhay po ba ang Panginoon sa bawat isa sa atin mga kapatid? Amen. Amen. So, sa oras na ito, pasasalamatan natin siya at patuloy natin siyang tatakilain. Kaya tayo po lahat ay maghanda sa mga oras na ito. Okay? Sa oras na ito mga kapatid, aking pong babasahin ang aklat po ng Efeso. Mga kapatid muna tayo mga kapatid. Ayan. Tunay nga na napakasarap na papurihan at luwalhatin ng ating Panginoon. Lalo't higit mga kapatid pag tayo po kasi ay umaawit. Naroon po na parang nare-relax ang ating pag-iisip, ang ating katawan, kung ano mga po mga kapatid yung mga sa dugo natin ay bumapara-para. Yan po mga kapatid ay gumaganda po ang daloy sapagkat ang dugo na atin po tinatanggap ay dugo na nagbubuhat sa ating Panginoong Jesus. Amen? Okay? Ganito po nasasaad sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Okay kung babasahin. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyo. Ayan, verse 9 mga kapatid, sundan niyo po sa verse 9. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Diretso pa tayo sa verse 10. Tuloy po tayo. Tayo ay kanyang nilalahang, dinikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iupol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Amen. Ang lahat po magsabi ng amen mga kapatid. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Saglit po tayo lumukod. O Diyos, salamat po sa mga talata nito na aming pong pagsasalusaluhan upang magbigay ng kalakasan sa bawat isa. At ang inyong pong dakilang pangalan ang siyang patuloy na milos at pag-minister sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa inyo po namin itinatalaga ang araw na ito. Ang lubos na pagpupuri at pasalamat. In Jesus' name, amen. Yan. So, muli po mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Tunay nga mga kapatid na wala pong ibang katotohanan kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen po ba mga kapatid? Tayo po ay lumalakad sa daan ng katotohanan. Sabi nga po mga kapatid, Jesus is the way, the truth, and the life. Amen? And it's because of the grace of God to us. Amen? Yan po ay dahil po sa biyaya ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano po ang kahulugan ng tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng grace o kagandahang loob ng Diyos? Mga kapatid. Diba? Walang masaya. Masaya po sa Panginoon kasi nagkakaroon po tayo ng mga katanungan. Dapat di po talaga tayo magtanong mga kapatid. Sapagkat ang kaligtasan ay ibinabahagi sa atin. Pagka tayo po ay narito at nag-aaral ng kanyang mga salita. Sa anong paraan daw po mga kapatid? Ito po ay dahil po sa grace na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa. Dahil po grace is undeserved and unmerited favor from God.
It's enable to use to be saved, have eternal life in Jesus Christ. So, dahil po sa ating Panginoon mga kapatid, na kung saan siya po ang ating pong, pag siya po ang ating pong tinanggap sa ating buhay, dito po pumapasok mga kapatid ang kaligtasan na buhat sa Kanya. Sapagkat kung unawain po natin mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, ang salvation o grace, sa panahon po natin ngayon mga kapatid, salvation by grace through faith ay hindi na po mahirap na bagay, sapagkat pag tayo po mga kapatid ay naniwala sa ating Panginoong Jesus na siya po ang ating tagapagligtas at tanggapin po natin sa ating puso, ligtas po tayo. Ngayon po mga kapatid. Kaya po mga kapatid na pinag-aaralan natin sa linggo-linggo na tayo po dumadalo sa gawain ito mga kapatid, na kung saan lumalawak ang salita ng Diyos sa bawat isa atin. Tayo po mga kapatid noon ay pagka okay na sa bahay na tayo po'y tumatawag lang sa Panginoon, ayos na yun. Pero sa ngayon mga kapatid na tayo po'y linggo-linggo at tayo po mga kapatid ay patuloy na nag-aasam at naghahangad na tayo po ay matuto sa ating Panginoon. Ito po mga kapatid ay ibinubuhos sa atin o ibinibigay ng Diyos ang kanyang biyaya sa bawat isa na nananangan at nagtitiwala sa biyaya ng Diyos na patungkol po sa kaligtasan natin. Sabi nga po mga kapatid, grace is free gift. So mauunawa ko na po tayo mga kapatid na ang grace po pala ay isang gift na nagbubuhat sa ating Panginoon. Not something that can be earned. So hindi po natin ito iipunan. Subalit mga kapatid, ito po'y dumarating pagka tayo po mga kapatid ay handang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. At sabi nga po, God give grace to all people, regardless for their success or failure. So naroon po mga kapatid na kahit sa anumang pong katayuan ng tao, pagka siya po ay talagang gustong matuto at gusto pong unawaan ang biyaya ng Diyos, sa atin po sinasabi na tayo po ay mag-aral, magbasa, at tayo po ay bibigyan. Pagka tayo po mga kapatid ay nag-ask sa ating Panginoon, ito po ay pagkakaloob sa atin. Sabi nga, grace is closely related to God's love and mercy. Ayan. Refers to the way God's offer forgiveness, life, and salvation. So, isa pa po mga kapatid, the gospel of Christ, it means grace. So, by the grace of God mga kapatid, kaya po tayo narito nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos upang lubusan nating makilala sino po mga kapatid ang ating sarili. Ang ating sarili po mga kapatid, hindi po mga kapatid, kundi ang ating Panginoon tagapagligtas. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po? And what is God's purpose to grace? Mga kapatid, what is God's purpose of grace? Ang sabi po rito mga kapatid, may 5 pong kategorya. Ang sabi po dito, to influence us to righteousness. So isa po yan mga kapatid. To motivate us
to follow Him and to give us strength. So, sa mga nangihinang mga kapatid, alam natin na hindi po tayo mapapalakas ng pag-i-ehersisyo lang o ng mga pagkain masasarap. Subalit, ang Panginoon po, buhat po sa Panginoon ang lakas na yan. At ang higit sa lahat, ito po ay dinadala tayo to bring glory to God. Hindi po ba mga kapatid? Ayan, hindi po, wala po talaga itong ibang pinatutungkulan, kundi ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Corinto, 2 Corinthians 12:9. And He said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength. It is made perfect, and weakness most gladly therefore. Well, I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Ito po mga kapatid yung tagpo na kung saan ito po ang sinabi kay Pablo na siya po ay nagpapahayag patungkol po sa salita ng Diyos. At sabi nga po sa dahil sa 1 Corinthians 15:57, nagpapasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 58. Kaya mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyo na di nasasayang ang inyong pagpapagal. Amen? So, sa bawat isa sa atin mga kapatid, parang kung iisipin natin, ano ba naman ang halaga ng panaypunta natin sa gawain yan, kilala naman natin ang ating Panginoon. Subalit, alam natin mga kapatid, sabi ko rito, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo, sapagkat yan yung mga bulong-bulong na gawa ng kaaway mga kapatid, na ito po yung nagbibigay sa atin ng kahinaan. Subalit sabi ng ni Pablo mga kapatid sa Corinthians, kaya mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Magpakasipag kayo sa gawain. Amen? So, saan daw po tayo magpapakasipag mga kapatid? Sa gawain ng Panginoon. At para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So, amen po ba mga kapatid? Tunay nga na sa bawat isa sa atin, alam natin mga kapatid na ito pong linggo-linggo natin pagpunta natin dito, tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Wala pong sukat o ikapantay na biyaya ito sa bawat isa sa atin mga kapatid. Sa kapag dito mga kapatid, lubusang inihahayag ng Diyos ang kanyang pagkatao o ang kanyang pagka-Diyos, at higit sa lahat mga kapatid, tayo po ay kanyang ililigtas. Yan. Napakaganda po mga kapatid na tayo po ay patuloy na nakikinig at patuloy po mga kapatid na nag-aaral ng kanyang mga salita. Sabi nga po sa 2 Peter 3 verse 18, Datapwat, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa. So,
Amen po ba mga kapatid? So balikan po natin yung ating teksto. Sabi nga po sa Efeso 2, 4. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig na iniuukol niya sa atin. Verse 7, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. So ito po mga kapatid ay kumbaga ang grace po talaga ay umaapaw. Hindi lang po grace na kung saan matutunghayan namin na ang grace ay ito sa ibang mga churches kasi mga kapatid. Sabi niya, napagdaanan na namin yan. Sa pag-aralan na namin yan. Subalit sa atin mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay tuloy-tuloy. Hindi ba? Hindi po ito tumitigil. Hindi po ito bigla na lang natatapos. Ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa bawat isa. Ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. At ang Diyos ay hindi na tumitigil sa pagpapahayag ng kanyang mga salita. Amen po. So palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At sa oras ito mga kapatid, tunay nga na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay naway pagkaloob sa atin ang lahat po ng ating pong mga kahilingan. So, yan po ay matatanggap ng bawat isa kung tayo po ay hihingi. Amen? At hihingi ng mga bagay na sa ikabubuti at ikatatatag natin sa ating pong pananampalataya. So, purihin ang Diyos at tayo pong lahat ay sumako sa communion. Oh, hallelujah. So habang inihanda po ang communion, saglit po tayo lumot at magpasalamat. Lord, narito po Ama ang tinapay at ang saraw na ating pong paghahati-hatian sa saluhan Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng ito, Ama, at ang lahat ng tatanggap ito, Panginoon, ay nagbigay ito ng lubusang pagtitiwala at lubusang pagkakilala sa inyo, Diyos. Supurihin po ang araw na ito at sa inyo po namin pinagkakaliwala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So tanggapin po natin mga kapatid na tinapay at ang saraw. So habang kumidis po ng kapatid ang tinapay at ang saraw, ay babasahin po ako sa First Peter 2 verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Kayo'y bumalik sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tunay nga Panginoon na sa pamamagitan ng iyong kamatayan sa krus ay
Kami po ay inyong binigyan ng iba yung pananampalataya upang ang bawat isa na nananangan at nagtitiwala sa Panginoon sa iyong mga salita ay tampo ng bawat isa ang iyong mga pagpapala, O Diyos. Hallelujah. Sabi nga po sa Isaiah 53 verse 4 and 5, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalusang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa atin ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo, mga kapatid. Amen? Oh, hallelujah. Hallelujah. So, purihin ang Diyos sapagkat ang lahat ng ito, mga kapatid, ay nakapalo sa kamatayan ng ating Panginoon sa krus. At nang dahil yan, mga kapatid, pag tayo po ay lubusang nagtiwala at tumanggap ng kanyang mga salita, ang salitang ito, mga kapatid, ay magbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. So sa oras nito, mga kapatid, sa pagtanggap natin ang tinapay na ito, alam natin, mga kapatid, na tayo po'y binalakas ng ating Panginoon sa anumang ating sakit at karamdaman na ating pong nararanasan sa katawang ito na kung saan tayo po, mga kapatid, ay nasa sanlibutan ito. At tayo po'y nabubuhay at sa kanyang mga sugat, ang bawat isa sa atin ay gumaling. So sa oras ito, mga kapatid, sabay-sabay po natin anin ang tinapay na nahagi po sa bawat isa. Thank you, Jesus. So narito naman po, mga kapatid, ang saro. Sabi po sa Matthew 26 verse 27 and 28. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila. At sinabi, magsiinom kayong lahat niyan, sapagkat ito ang aking dugo, dugo ng tipan na nabuhos dahil sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya din, mga kapatid, sinabi ko ito ni Pablo sa Corinto 11:25. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at nagsabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. So mauunawaan po natin, mga kapatid, na bakit lagi pong sinasabi ng ating Panginoon na alalahanin natin ang bagay na ito. Sapagkat sa isang tao, mga kapatid, ay madali po kasi makalimot. Madali po tayong makalimot patungkol po sa bagay na tinatanggap natin sa ating Diyos. Subalit hindi po tumitigil ang Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig
Sabi nga po doon sa 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ang sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. So sa bawat isa na sa ating mga kapatid na tatanggap ng sarong iyan na nagsisimbolo ng kanyang malinis na dugo, ito po mga kapatid ay ipinapahagi sa atin sapagkat ipinaunawa sa bawat isa sa ating mga kapatid na nang dahil sa dugong iyan, tayo po mga kapatid ay naligtas at tiyak na naligtas sa kapamakan. Subalit sa sarong yan mga kapatid, dahil sa kanyang dugo ay ibinigay ng Diyos ang dugo na yan upang tumalo ito sa atin. At ang dugong nananalaytay ngayon sa ating sarili mga kapatid ay buhat sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po tayo mga kapatid ay nakakatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. So yan po ay dahil sa biyaya na tinanggap po natin sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos at sabay-sabay po natin inumin ang sarili. At sa oras na ito mga kapatid,